Honduras, may 350 preso ang patay matapos masunog ang isang bilangguan. Natrap kasi ang mga biktima sa loob ng kanilang selda. Sa tindi ng pagkasunog, kinailangang isailalim sa DNA test ang mga bangkay at kunin ang kanilang dental record para makilala. Ayon sa ilang report, halos kalahating porsyento ng bilang ng mga preso sa naturang bilangguan ang namatay at nawawala. Magkahalong galit at pighati naman ang nararamdaman ng mga kaanak ng mga bilanggo. Nagkagulo kasi sa gate ng bilangguan dahil hindi sila pinapayagang makapasok sa loob. Patuloy na iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Ito na raw ang pinakamalalang prison fire sa kasaysayan ng Latin America. Isang OFW ang natagpuang patay at palutang-lutang sa dagat sa Hong Kong. Ayon sa ina ng OFW, ilang araw bago natagpuan ang katawan ng kanyang anak, tumawag siya at nagsumbong daw dahil sa hindi umanong magandang trato sa kanya ng kanyang amo. Nakatutok si Cara David. 5 taon ng kasambahay sa Hong Kong si Rowena Gomez. Bihasa na raw ito sa pasikot-sikot doon, kaya ang kanyang pamilya walang pangamba ilang beses man siyang magpabalik-balik sa Hong Kong. Pero iba raw ang huling amo ni Rowena. Pagkain daw doon, hindi daw niya matake. Tapos yung oras, sobra-sobra, hindi daw siya makatulog hanggang alas 12 po. January 21, tumawag at nag-text si Rowena sa kanyang mga kamag-anak. Takot na takot raw ito. Umiyak daw si Wing. Tapos sabi daw, kunin niyo yung number ng ate. Dahil kailangan daw niya makalipat ng ibang employer. Dahil? Hindi raw maganda ang sitwasyon niya. Tinanong pala siya kung yung sinasaktan ka ba ng amo. Wala na pong sagot si Wing. Mula noon, hindi na raw nila makontak si Rowena. 5 araw matapos ang tawag na iyon, nag-report sa pulis ang amo ni Rowena, lumayas daw ito. Makalipas ang 10 araw, natagpuan ang bangkay ni Rowena na lumulutang sa isang dagat sa Hong Kong. Hindi pa matukoy ng Hong Kong Police ang sanhi ng pagkamatay ni Rowena. Hindi pa raw kasi tapos ang autopsy dito. Pero hinala ng kanyang ina, hindi nalunod at lalong hindi raw nagpakamatay ang kanyang anak. Kung alis siya, buhay siya dahil marunong siya. Dahil naka 5 taon na siya halos doon sa Hong Kong. Hindi ako nagkakamali. Baka pinatay lang siya tapos tinapon na. Ayon sa konsulado ng Pilipinas, iniimbestigahan na rin ngayon ng Hong Kong Police ang amo ni Rowena. Ayon daw sa amo, January 25, lumayas ang Pilipina at hindi sinabi kung ano ang dahilan. Samantala, inaasikaso na ng recruitment agency ni Rowena ang repatriation sa bangkay nito. Posible raw maiuwi ang labi ni Rowena bago matapos ang Pebrero. Patuloy raw ang financial assistance nila sa pamilya Gomez. Nangako naman ng OWA na tututukan nila ang kaso ni Rowena. Makakatanggap din daw ng nararapat na benepisyo ang kanyang mga kaanak. Si Rowena ang tumatayong breadwinner ng pamilya Gomez. Isang kandila ang nakatirik sa bahay nila sa Antipolo. Hindi raw sila titigil hanggang di nakakamit ang hustisya para kay Rowena. Cara David, Nakatutok, 24 oras. Abot sa 1 toneladang frozen meat na umano'y mishandled ang nakumpiska ng National Meat Inspection Service o NMIS sa Pasay Public Market. Ayon sa mga otoridad, hindi dapat inilalapag sa lamesa ang mga frozen meat. Dapat daw itong ilagay sa enclosed containers na may kontroladong temperatura. Galit na galit naman ang mga tindera. Paano raw makikita ng mga mamimili ang kanilang paninda kung nakatago ito? Gayunman, wala rin ginagawa mga tindera ng kumpiskahin ang mga karne. Dadalhin daw ang mga ito sa isang rendering plant para sunugin. Nasasabi nga sa balita, kung kayo man ang mamimili, makikita nyo mabibili sa freezer, naka-freezer, o di hindi. Siyempre ang mamimili gusto nakikita. Pag naka-freezer, makikita ba yun? Di hindi. Sana sundin nila ang kaukulang reglamento. Kinalimutan ng mag-asawang Judy Ann Santos at Ryan Agoncillo ang mag-celebrate ng Valentine's Day. Pero naiiba raw ang kanilang pagdiriwang dahil sa dalawa nilang kids, ang sikati ni Nelson Canlas. Explore lang nila.
Sa launch ng isang bagong magazine kagabi, kapuna-puna ang slim body ng dramatic actress na si Judy Ann Santos. Kwento ni Juday, kahit paraw nahihilig siya sa pagluluto at pagkain, hindi niya makakalimutang mag-exercise para manatiling fit. Naikwento rin ni Juday na sa ibang paraan na nila sineselebrate ng asawang si Ryan Agoncillo ang Valentine's Day. Kung dati romantic date, iba na ngayon dahil kasama nila ang dalawa nilang chikiting. May kilig pa rin, may roses, may nakatanggap kami ng card from Johan. So it's different na yung Valentine's talaga pag kami bagets ka na talagang sa lahat ng pagkakataon kahit anniversary, naka-included sila sa kung ano man ang ganap naming mag-asawa. Gusto raw pagtuunan ng pansin ni Juday ang kanyang mga anak, kaya hinay-hinay muna siya sa mga proyekto. Lumalaki na raw kasi sina Johan at Lucho at gusto niyang tutukan ang paghahanda para sa kanilang pag-aaral. Pero kasabay ng mga mommy duties, paisa-isa siyang gagawa ng mga makabuluhang projects. Mas gusto ko rin muna ng hindi masyadong ngarag na schedule kasi si Johan pumapasok sa school, tapos si Lucho nagsuschool na din. So kahit paano gusto mong nakatutok ka sa mga bata. I'll be doing a Cinemalaya movie with Direct Joey Reyes. So excited ako kasi it's my first time na makapag-Cinemalaya. Nelson Canlas updated sa Showbiz Happenings. Balik Pilipinas ang Canadian pop rock singer na si Avril Lavigne para sa isang concert ngayong gabi. Pasado alas 11 kagabi nang dumating sa bansa si Avril. Todo higpit ang pagbantay sa kanya ng bodyguards. Kaya hindi nakapagpa-autograph ang nag-aabang na fans. Hindi rin natuloy ang interview sana sa kanya ng media. Gayunpaman, nagawa pa rin ng singer-songwriter na kumaway sa ilang tagahanga. Isa ang Pilipinas sa mga bibisitahin ni Avril para sa kanyang Black Star Tour bilang bahagi ng promotion ng kanyang latest album, Ang Goodbye Lullaby. Ding Dong Dantes, paano nga ba sinorpresa si Marian Rivera nitong Valentine's Day? Alamin sa pagbabalik ng Chika Mix. Abangan! Batang may malaking bukol sa pinasaya sa kanyang kaarawan. Dalawang masiswerteng naka-jackpot sa Grand Lotto maghahati sa mahigit 300 milyong pisong premyo. At nagalinis ang kalsada sa United Kingdom, nakapulot ng mamahaling relong Rolex sa kanal. Walang patid na pagtutok dito lang sa 24 oras.